Dalawang kongresista mula Pangasinan nag-preside sa all-women session ng Kongreso para sa Women's Month. Sa balitang pampalakasan, PVL Crown target ni Gandler. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ipinadala na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ang formal na request para bigyan siya ng emergency powers. Layo ng emergency powers na tapyasan ang excise tax sa produktong petrolyo kasunod ng lumalalang gyera sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang Department of Energy ang magsusumite ng kahilingan sa Kongreso sa ngalan ng Pangulo. Nasa New York sa Amerika ngayon ang Pangulo para sa 2 araw na working visit. Sinabi ni Castro na nakausap na nito si Energy Secretary Sharon Garin at gagawin ang formal na kahilingan sa lalong madaling panahon. Nagpatupad ngayon ng big-time oil price hike ang mga kumpanya ng langis bunsod ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Sa inilabas na datos ng Department of Energy o DOE, ang mga retailers ay magpapatupad ng 7 piso hanggang 13 piso sa kada litro ng gasolina, habang 17 pesos and 50 centavos naman hanggang 24.25 pesos sa diesel. Pinakamalaki ang pagtaas sa presyo ng kerosene na nasa 32 pesos hanggang 38.50 pesos. Ayon sa Department of Energy, staggered ang gagawing implementasyon ng mga kumpanya ng langis. Sa adjustments, nabatid na nakadepende ang presyo ng gasolina sa pandaigdigang merkado, lalo na sa Dubai crude, kaya apektado ang supply at demand sa buong mundo sa gitna ng sigalot sa Middle East. Ang inisyatibo naman ng Department of Education alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Memorandum Circular No. 114 Series of 2026, naglalayong maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng petrolyo bunsod ng mga tensyon sa geopolitical sa mundo. Sa ilalim ng Department of Education Memorandum No. 18 Series of 2026, layo ng mga bagong protocol na mabawasan ng 10 hanggang 20% ang pagkonsumo ng kuryentes at krudo. Kabilang sa mga hakbang ng DepEd para rito ay ang pagpapanatili ng setting ng air conditioning sa 24 degrees centigrade, pag-activate ng sleep setting sa mga kagamitan at pagpatay sa mga hindi kailangang ilaw at kagamitan tuwing break at pagkatapos ng oras ng trabaho at paghikayat ng paggamit ng hagdan hanggat maaari. Isasagawa naman ang interagency meeting, consultations at conferences sa pamamagitan ng virtual platforms hanggat maaari, habang lilimitahan ang mga opisyal na biyahe sa mga mahahalagang aktibidad. At upang mapalakas ang fleet efficiency, inatasan na pagsamahin ang mga opisyal na biyahe upang mabawasan ang paggamit ng sasakyan, i-optimize ang mga ruta, bawasan ang mga pag-idling ng sasakyan, at magpatupad ng mas mahigpit na fuel monitoring at preventive maintenance para sa mga sasakyan ng gobyerno. Samantala, patuloy naman sa paghuhuli ang Land Transportation Office ng mga sasakyan na may modernized mufflers o modified mufflers na hindi sumusunod sa mga pamantayan ng Department of Trade and Industry o TTI. Ito ang inanunsyo ni LTO Chief Marcos Lacanilao matapos ang pagkikipagpulong kay Senator J.V. Ejercito para rito. Binigyan diin ni Lacanilao na focus ng ahensya ay hindi ang pagpaparusa sa mga lehitimong mamimili ng aftermarket mufflers, kundi sa paghuli sa mga gumagamit ng illegally assembled o kaya non-compliant devices. Pinagtibay ni Lacanilao ang pangako ng LTO sa isang patas at malinaw na pagpapatupad ng mga regulasyon.
Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Mahigpit na minomonitor ng pamahalaang palalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gico III, katuwang ang mga local chief executives at Pangasinan Police Provincial Office, ang mga fuel station sa lalawigan kasunod ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Layunin nitong matiyak ang tamang pagsunod sa itinakdang presyo at maprotektahan ang mga mamimili laban sa overpricing at hoarding. Patuloy ang paalala ng pamahalaang panlalawigan sa publiko na manatiling mapagmatsyag at i-report ang anumang irregularidad sa kinauukulan. Dalawang kongresista mula sa Pangasinan ang kabilang sa mga nag-preside sa sesyon ng House of Representatives kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month. Pinangunahan ni Pangasinan Representatives Rachel Arenas ng pangatlong distrito ng Pangasinan at Manay Gina de Venecia ng pang-apat na distrito ang all-women presided plenary session sa Kamara, kung saan ang mga babaeng mambabatas ang namahala sa talakayan at mga deliberasyon. Ang espesyal na sesyon ay bahagi ng taunang pagkilala ng Kamara sa mahalagang papel ng kababaihan sa nation building at serbisyo publiko. Bukod kina Congresswoman Arenas at de Venecia, kabilang din sa mga nag-preside sina Deputy Speaker Janet Garin ng Iloilo, Maria Carmen Zamora ng Davao de Oro, Linabel Ruth Villarica ng Bulacan, Maria Victoria Copilar ng Quezon City, Rachel Margaret Delmar ng Cebu, Jervil Luistro ng Batangas at Ann York Bondok ng Pampanga. Samantala sa Privilege Hour, kinalakay ng mga babaeng mambabatas ang mahahalagang usapin tulad ng women's empowerment, gender equality, human trafficking, teenage pregnancy at proteksyon sa mga kababaihan at bata. Tinalakay sa plenaryo ang panukalang batas na magpapalawak sa mga ipinagbabawal na diskriminasyon laban sa mga kababaihan sa trabaho sa pamamagitan ng pag-emyenda ng Labor Code. Samantala, inaprubahan din ng Kamara ang isang resolusyon na kumikilala sa tagumpay ng Filipina tennis star na si Alexandra Iyala matapos maabot ang career high na world ranking number 31 sa Women's Tennis Association. Naglabas naman ng paunawa sa publiko ang Region 1 Medical Center. Nakasaad dito, ang nasabing paunawa ay kanilang inilagay din sa kanilang Facebook page. Nakasaad dito dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gas at diesel dulot ng mga nagaganap na tensyon sa ibang bansa. Ang lahat ng pasyenteng magpapatingin sa emergency room o ER ay hinihikayat na dumiretso sa ER na naaayon sa serbisyong kanilang kailangan. Layunin nitong mapanatili ang maayos at tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga pasyente. Ayon sa Region 1 Medical Center, ang emergency room sa Binloc ay para sa OB/GYN, surgery, orthopedics at trauma cases. Samantalang ang emergency room sa Arellano ay para naman sa pediatrics at internal medicine. Pinaaalalahanan ang mga pasyente at kanilang makasama na pumunta sa tamang ER upang maiwasan ang pagkaantala at mas mapabilis ang pagbibigay ng kinakailangang serbisyong medikal. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa balitang pampalakasan sa volleyball, malinaw ang hangarin ni Vanny Gandler para sa signal sa 2026 Premier Volleyball League All-Philippine Conference. My goal for myself is to be able to help Signal win the championship. Pahayag nito, simula nang lumipat sa PVL noong 2021 ay hindi pa nananalo ang Corona o nananalo ng Corona ang Signal. Ang 25 years old na UAAP one-time champion ng Ateneo Blue Eagles ang sinasandigan ngayon ng Super Spikers bukod kay Erica Santos. Ang bounce back win ng Signal ang nagtaas sa kanilang record sa 5-2 para palakasin ang tsansa sa qualifying round kung saan lalabanan ng number 1 seed ang number 4 at sasagupain ng number 2 ang number 3.
Maaaring o mariing tinuligsan ni Lucky Break founder at longtime billiards patron Perry Mariano ang tinatawag na Sharking sa SBA Season 2. Sinabi ni Mariano na hindi ito ang bilyar na kinalakihan at ginagalang ng mga veteranong manlalaro. Nilinaw ni Mariano na hindi niya minamaliit ang talento ng mga naglalaro sa SBA Season 2 kundi ang ginagamit na format ng liga. Kapag may sumisigaw o nanggugulo habang nasa critical na tira, ang isang manlalaro ay nawawala ang respeto sa laro. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Oras, alas 5:18 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mas pinaigting ng City Veterinary Office ng San Carlos, Pangasinan ang libreng pagbabakuna kontra rabies para sa mga alagang aso at pusa. Ngayong araw ng Martes, March 10, ang libreng anti-rabies vaccination ay nasa Barangay Tarese at Barangay Tamayo. Paalala ng City Veterinary Office, dalhin ang inyong mga aso at pusa para sila ay mabakunahan at mapanatiling ligtas ang komunidad at ang pamilya laban sa rabies. Samantala sa Miyerkules, March 11, ang libreng anti-rabies vaccination ay isasagawa sa Barangay PNR at Barangay Bani. Sa Huwebes, March 12, ito naman ay gaganapin sa Barangay Palaris at Barangay Lukban. Paalala ng lokal na pamahalaan, sabay-sabay nating pangalagaan ang kalusugan ng mga alagang aso at pusa at ang buong komunidad. San Carlos, maayos. Manatiling nakatutok sa DWIC 89.3 FM Dagupan para sa mga news update mula sa San Carlos City. DWIC. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:21 na po ng umaga sa Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantani Paragire. Ang tanong sa lahat, lalo na syempre yung mga may sasakyan, kayo po ba ay nakapaggasolina kahapon o nang nakaraang araw bago ang pagtaas ng presyo ng gasolina ngayong araw? Napansin namin kahapon pagkagaling sa Lingayen pauwi sa Dagupan, ang mahaba ang pila sa mga gasolinahan ng Shell. Meron ding mapila sa ibang gasolinahan pero talagang pinakamahaba dun sa mga gasolinahan ng Shell. Pero ang lokal na pamahalaan, ang iba't ibang lokal na pamahalaan dito sa lalawigan ng Pangasinan at ganun din sa buong Pilipinas. Ayan, binabantayan po nila yung mga gasoline stations na baka mamaya ay meron yung sobra-sobra yung pagtaas nila ng presyo. Ito po ay epekto na rin ng kaganapan doon sa Middle East
na patuloy pa rin yung giyera. Huli man at magaling, pero ginawa din sa wakas. Yun nga yung balita natin kanina, mga kaibigan, ang Pangulong Marcos humingi na ng emergency power sa Kongreso. Marami ang nagsasabi, sana nung umpisa pa lang ng giyera sa Middle East, sana hiningi na niya sa Kongreso itong emergency powers. Naunang inihayag ng Pangulo, kinukonsidera nito ang paghingi ng otorisasyon sa Kongreso para bawasan pansamantala ang excise tax sa mga produktong petrolyo kapag umakyat o kaya lumagpas sa $80 per barrel ang presyo ng crude oil, at magagawa lamang ito kung aaprubahan ng Kongreso. So, antabayanan po natin pag-uwi ng Pangulo, 2 araw lang naman yung kanyang state visit sa US. US ba yung pinuntahan niya? Ayan, sa New York, sa Amerika. Marami po tayong naririnig sa mga kababayan po natin, yung mga nakakasalubong, nakakasabay sa sasakyan o kaya sa kakwentuhan na dahil nga inaasahan din dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina ay lalong hihirit din ng taas pamasahe ang mga, lalo na yung mga tricycle drivers. Kasi ang sa jeepney, regulated yan. Regulated naman, supposed to be. Regulated yung mga tricycle, pero hindi naman po sila nababantayan. Kaya ang rason dyan, tumaas ang presyo ng gasolina, ganito, etc., etc. Parang sila lang yung apektado, pero apektado naman tayo lahat. Pero alam po natin na ang mga pasahero naman ay considerate naman yan. Kumbaga, hindi mo na kailangang sabihin na ganito na yung presyo ay o kaya yung pamasahing ibigay ay mas mataas kesa dun sa nasa fare matrix. Dahil fare metrics po yan, at sana maging fair din yung mga tricycle drivers. We feel you dahil mananakay din po tayo. At tayo rin po ay hindi naman po mayaman. Umaaray po tayo palagi sa mga presyo, sa mga bilihin. Pero kumbaga ay shared responsibility. We share each other's concerns. Para mamaya tignan natin, try nating umikot. Sasakay tayo ng tricycle dahil wala naman akong sasakyan. Tignan natin kung kumusta naman sa mga gasoline stations. May mga pila ba o wala? Nakapaggasolina na kahapon o kaya ng isang araw. Lahat na halos, o lahat na siguro ng mga local government units ay nakapaglabas na sila ang mga mayor ng mga executive order kaugnay sa 4-day work week. Pero nakita natin dito sa San Carlos City ay very specific na yung ibang mga LGUs, government agencies, ang nakalagay doon, implement nila yung 4-day work week. Mag-uumpisa ang trabaho alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, walang trabaho ng Friday. At nakalagay lang doon yung mga offices na frontline at mga frontline services ay hindi sila kasama. Pero dito sa inilabas ng City Information Office ng San Carlos, base na rin sa Executive Order number 0450 of 2026 at permado yan ni Mayor Julia Risuello. Nakalagay very specific dito, which is maganda, di ba? Dahil alam na natin kung ano-ano yung mga offices na sila ay hindi kasama dun sa 4-day work week. So, ibig sabihin, regular pa rin yung trabaho nila Monday, yung oras ng trabaho nila Monday to Friday. So ayon sa lokal na pamahalaan ng San Carlos, mga kaibigan, ito, sabi dito, the following offices and frontline services will maintain their essential operations. City Treasurer's Office, CDRRMO, Bureau of Fire at saka PNP. Ito yun naman sila ay sa emergency safety. Ang Senro, sa Waste Management and Utility, Public Order and Safety Office.
ambulant drivers, City Veterinary Office, yung kanilang operations office. So sa City Treasurers sa CDRRMO, yung Bureau of Fire at saka PNP. Ayan nga yung sa Emergency and Safety. Sa City Administrator's Office, pareho lang yung kanilang operation, essential operations, yung sa kanilang market division. Ganon din ang Business Permit and License Office, City Civil Registrar, City Library, City Information Office, City Population Office, City Health Office including Rural Health Unit, City Social Welfare and Development Office, General Services Office at saka ang Commission o kaya COMELEC, City Election Office. The rest ay 4-day work week mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ayan nga, sabi nga dito, however, some offices and frontline services will still observe the regular working hours mula Monday hanggang Friday, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero meron silang mga energy conservation measures. Tapos minomonitor nila sa tulong ng kanilang mga police stations, ay minomonitor po nila ang mga gasoline stations na nag-ooperate sa kanilang lalawigan. Laki talaga ng epekto, mga kaibigan, ng nangyayaring kaguluhan doon sa Middle East. Worldwide ang epekto nito, hindi lang po doon sa kanila o dito sa atin, Asian countries o sa mga karatig bansa ng Middle East, kundi buong mundo. Okay, ang Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office, naglabas sila ng naman dito, situation update sa San Roque Dam. Okay, this is dated March 10. So nakalagay po dito ang inflow, ang kasalukuyang level ng tubig sa San Roque Dam ay nasa 245.80 meter above sea level. Safe na safe po yan. Ang inflow ay 16 cubic meter per second. Ang outflow ay wala ring nakabukas na gate. At sabi rin po, walang nakataas na gale warning. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaboy rin na may pulo-pulong mahinang pag-ulan ang inaasahan sa Pangasinan, sanhi ng hanging amihan. Dahil sa pagbalik nitong hanging amihan, kaya ang nararamdaman po natin ay yung lamig sa gabi. O, di ba? May mga oras na hindi mo na kailangang mag-electric fan, sa mga gumagamit ng electric fan kagaya namin. At yung iba naman, yung aircon nila ay bukod sa energy conservation, ay dahil sa malamig naman sa gabi, nilimitahan na nila yung oras, naka-timer yung kanilang mga aircon, yung kanilang mga AC. Happy Fiesta sa bayan ng Basista. Fiesta mo nila, umpisa ng March 14 hanggang 2026. Ang kanilang tema ay Pinablin Balay Ko, Palikatan, Tan-aruan Ko. So yung mga activities sa 14, yung 14 ay sa Sabado, merong opening ceremony and Thanksgiving Mass, motorcade, parade of beauties, drum and lyre competition, SK night and basketball awarding ceremony sa gabi naman. Sa March 15, meron silang bicycle joyride and bike race. Pero yung inaantabayanan na asan yun? Orchestra Festival, meron din po yun. Meron po ulit, merong 7 na orchestra na magpa-perform. Dali, hindi ko makita yung schedule. Mali yung putol ko. Kasi syempre, dahil nga sa merong camera, ang mga cellphone, pinakamadali na para makapag-take note ka ay
screenshot or picturean mo yung schedule. Kaso yung pinicture ko naman, naputol, hindi kasama yung orchestra festival. Pero pito yung orchestra na tutugtog at ayon kay Mayor Jolly Risuello, ang mga mula nung inumpisahan yung orchestra festival diyan sa bayan ng Basista, ang sabi nga ni Mayor Jolly Risuello, inumpisahan yun ni former Mayor Joy Perez at tinuloy-tuloy naman nila. Mula daw nung umpisa talaga pag may schedule, kung nakalabas na yung schedule ng o kaya bago months before fiesta, inaalam na ng mga may-ari ng orchestra dyan sa Basista, inaalam na nila sa munisipyo kung kailan yung orchestra festival at i-reserve nila yung araw na yon para sa Basista. Hindi sila tumatanggap ng gig. Alam naman po natin na most sought yung mga orchestra ng Basista. Kaya sinasadya nila na yung araw na yon ay naka-reserve para sa Basista para makatugtog sila para sa kanilang mga bayan. Ulitin ko lang yung paunawan sa publiko ng Region 1 Medical Center kaugnay sa mga emergency rooms kung saan nyo dadalhin ang inyong pasyente na kinakailangang madala sa emergency room. So sa Region 1 Medical Center dito sa Main sa Arellano, ang ER o kaya emergency room dyan ay para sa pediatrics at internal medicine. Pero kung surgery or orthopedics, trauma cases, yung mga nadisgrasya, OB-GYN, dalhin nyo po ang inyong pasyente sa Region 1 Medical Center, Binloc, sa emergency room doon. Kasi nga naman, kung dadalhin nyo kunyari, surgery ang kailangan o kaya trauma, aksidente, dinala nyo sa Arellano, ituturo din kayo, papalipatin din kayo sa ER. So sayang yung bawat minuto na malalapatan ng first aid, agad na medical attention ang inyong pasyente. Ganun din kung ang bata, pediatrics, dinala nyo sa mas malapit, isipin nyo mas malapit yung Binloc, dinala nyo doon, ipapalipatin din kayo sa Arellano. So tamang-tama itong inilabas na paunawa ng Region 1 Medical Center para sa lahat. Pero hanggang sa kasalukuyan, balik pa rin po tayo sa Basista. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring balita po kung kailan maiuwi ang labi ng Filipina caregiver na si Mary Ann de Vera dahil sarado pa rin ang airspace dyan sa may Iran, Israel at yung mga bansa sa bahagi na yan ng Middle East dahil sa patuloy na pagpapalipad ng missile ng mga magkakalaban ng mga bansa. At syempre yung mga sa missile galing sa mga US bases. So sarado pa yung airspace. So hanggang sa ngayon, 'di ba, ang hirap sa pamilya ni Mary Ann dahil nagluluksa sila, hindi sila makapaglamay dahil wala pa yung kanyang labi. Para sa PNP, ano kaya ito? 3 PNP officials binalasa. So nagkaroon ng palitan ng work area o workplace o kaya assignments. 3 mataas na opisyal ng Philippine National Police ang tinamaan ng panibagong rigodon sa kanilang hanay. Pero ito naman ay regular nang nangyayari sa PNP and even sa Armed Forces of the Philippines. Sa inilabas na general orders, pirmado ito ng Directorate for Personnel Records and Management Office Chief, si Police Major General Constancio Sinahog Jr. Epektibo ang naturang balasahan kahapon March 9. So sino-sino yung mga affected? Kabilang sa mga binalasa sina Police Regional Office 4A o Calabarzon Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas na magiging Acting Director ng Special Action Force o kaya SAF. Highway Patrol Group Director, Police Brigadier General Hansel Marantan bilang Acting Regional Director ng 4A, Calabarzon.
at si Police General Jesse Tamayaw bilang Acting Director ng Highway Patrol Group. So ganun lang yun. Pag inilipat yung isang opisyal, magkakaroon ng domino effect. O, ito naman, bakit kaya? Bakit kaya nagkaroon ng balasahan? Dahil, ito yung dahil niya, ito yung rason. Ang pagkakatalaga kay Lucas ay kasunod ng pagre-retiro ni Police Major General Mark Pespes. So may nabakante, kailang punan. So sa paggalaw sa isang opisina, meron at merong chain reaction yan. Ayon sa PNP, bahagi ng PNP vision na bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Bakit kasi isasama pa yung tema? Natural naman na yon, rigudon. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. O di ba? Kailangan pa talagang i-connect nila o isama yung kanilang tema o yung kanilang vision. Pero ito po ay regular na rigudon dahil nga may nabakanting posisyon dahil sa pag-retire naman ng isang opisyal. Pero oras na po natin mga kaibigan, alas 5:38 ng umaga, magbe-break lang po tayo sandali. Babalik po ang Todo Balita. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Personal na binisita ni Governor Ramon Gico III ang pamilya ni Mary Ann de Vera sa Basista, Pangasinan upang ipabot ang pakikiramay ng lalawigan. Nasawi si Mary Ann sa Israel matapos tamaan ng bomba noong Sabado, Pebrero 28 ang gusaling kinaroroonan nila ng kanyang alaga dahil sa nagaganap na digmaan ngayon sa pagitan ng US at Israel at Iran. Kasabay ng pakikiramay at paghatid ng tulong pinansyal sa pamilya, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng lalawigan sa Department of Migrant Workers at OWA, maging kay Israel Ambassador to the Philippines Dana Kurz para maasikaso ng maaga ang pagpapawi sa mga labi ng biktima. Tiniyak ni Governor Ramon Gico ang kinakailangan suporta ng lalawigan para sa asawa ni Mary Ann na nasa Israel. Kinikilala ng lalawigan ng Pangasinan ng tapang, sakripisyo at kabayanihan ni Mary Ann habang tinutupad ang kanyang tungkulin bilang OFW sa Israel. Abangan ang susunod na balita mula sa Kapitolyo ng Pangasinan. Ako po, si Susan Miadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Walang asapaw, ginhawa ay umapaw. Yeah. Magpahid na tayo ng Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Dahil walang asapaw, walang asapaw. Hey! Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Sa bawat pahid ng paw. Oh, wow. Ika'y mapapaw. Sa paw. Mapapawaw. Sa paw. Dahil walang aw. Sa paw. Kaya sa bawat
Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. TWIC. Okay, balik po tayo mga kaibigan sa Todo Balita at Komentaryo. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. Kaugnay naman po sa pagpanaw ng aming boss, ang aming big boss, ang chairman ng ALC Group of Companies. Ayan, eto po sa pamamagitan ng Facebook page ng ALC Group of Companies na nalabas na po dito yung Schedule of Memorial Services in Loving Memory of Sir Edgar Cabangon na pumanaw nga po nung March 8. So, wake and viewing, nag-umpisa po kahapon, alas 7 ng gabi sa Chapel 6 ng The Heritage Park sa Taguig City. At ang everyday simula kahapon ng alas 6 ng gabi, everyday ay may Holy Mass. At starting Tuesday ngayong araw, March 10, ang Holy Masses will be celebrated daily in the afternoon and in the evening. So final rites and interment ay ang libing ay sa Monday, 12:30 p.m. magkakaroon ng funeral mass at San Felipe Neri Parish sa Mandaluyong City. At alas 2 ng hapon, ito naman ang libing sa San Felipe Neri Catholic Cemetery sa Mandaluyong City. At ibinahagi nga po ng ALC Group of Companies. Sabi po dito, with profound gratitude for the life he lived and the many lives he touched, the family of the Edgar A. Cabangon respectfully shares the schedule of memorial services para naman ang family, friends, and all who wish to offer prayers are invited to join us, sabi po dito, in remembering him and celebrating his life. Ako po I don't have much personal encounter with Sir Diak. Pero pag nakikita ko po yun, the very few times na nakita ko siya in person, yun bang parang very light siyang, para siyang masayahin, palaging nakangiti. Although nakikita ko yung mga post niya sa Facebook when he was alive. So, samahan po natin ang gobyerno, ang PNP, ang mga local government units sa pagmatsyag dito sa presyo ng gasolina. Kung meron ho kayong nakikita na sobra yung taas, pagtaas nila, staggered ang gagawin. So, madadagdagan pa po yan, yung taas presyo. Kung sobra-sobra naman yung pagtaas nila o kaya nag-hoard. But make sure na may hoarding nangyayari o kaya
baka naman wala na talaga silang stock. Ayan, kung ano man po yan, lalo na kung hoarding, super overpricing, i-report nyo sa inyong mga lokal na pamahalaan. Later on, try nating puntahan naman ang puntahan ang DTI kung paano naman ano naman yung kanilang ginagawa kaugnay naman sa mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin. O ayan, merong suplado na empleyado ng Department of Migrant Workers doon sa Bahrain na talagang inablog to ramay OFWs na pumunta sa kanilang opisina. Ayan, DMW personnel na nagsuplado sa OFW sa Bahrain, sibak na sa pwesto at pauuwiin na sa Pilipinas. Ayan, ilang minuto lamang matapos tawagan na Senator Tulfo si Senator Kakdak, inanunsyo na ng kalihim na sa isang official Facebook post na ipare-recall na ang involved na DMW personnel. Kung stress ang mga personnel dyan sa mga embassies ng Pilipinas sa ibang bansa, mas stress naman yung mga apektadong mga apektadong mga OFWs. Lalo na yung directly na may bumabagsak na bomba sa kanilang mga lugar. Sabi ng isang fina-follow natin yung Facebook niya, siya naman ay nasa Saudi. Sabi niya, marami kasi talaga ang ganitong staff, ang suplada, kausapin sila ng maayos. Sabi, nakakaintindi naman ng mga tao basta maayos ang paliwanag, hindi yung aasta kayong parang tagapagmana dyan, sabi. Malapit na ang pagtatapos. Malapit na ang closing ng mga paaralan dahil I think ang schedule bago mag-Holy Week. Ang Holy Week kasi ang schedule ay first week of April. So magtatapos na ang mga gagraduate ng grade 6, junior high, grade 10 at saka senior high. Pero ang Region 1 Athletic Association meet, I think sa sa pagkatapos ng Holy Week. Kaya sa mga paaralan, busy po yung mga yan sa paghahanda ng napakaraming mga dapat tapusin, lalo na ng mga teachers, mga activities, mga exams, etc. Pero marami naman yung tapos na yung pinakaaabangan ng mga grade 10, grade 9 and 10, and grade 11 and 12. Juniors prom and seniors ball. Ayan, sa mga maliliit na mga high school, pinagsasama na nila JS prom, junior and seniors prom. Ngayon naman, inihahanda ang gagamitin ng mga anak nilang magtatapos sa araw ng kanilang graduation o kaya moving up. Pero usually pag ganyan ay na lang, uniform tapos meron silang sash. Yan na yung uso. Bibihira na yung gumagamit ng toga. Pero kung sa meeting ng PTA ay yun ang gusto ng ng mga parents, di go toga. Kaya lang sayang naman yung tapos magdadamit ng panloob bago. Sayang naman matatakpan ng toga. Pagbati muna, meron na lamang po tayong 9 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Good morning kay Andrew Legaspi. Ayan, magandang umaga. Kumusta po kayo? Kay Rafael Acosta Mangalyag, Sir Jajil Cruz Beltran, kumusta po? Ariel Awanan Bandong, ganun din kay Ernesto Musada Jr., kay Glory Sanchez Maramba. Ito yung mga pag-switch nila yung radyo nila. Talagang nasa DWIC na. Sir Roberto Nimer, Randy Manawi, Cecilia Morante, and Nelda Peralta. Okay na yung natin, voice clip.
Try lang po natin parinig sa inyo yung bahagi ng interview kahapon kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Nagkaroon sila ng regular session at haba ng session nila, umabot sila ng halos 2:00 na. So sabi namin, break. Tapos na, yung pala recess lang. 12:00 recess, tapos nagtuloy-tuloy. Tapos sila bandang 2:00. Pagkatapos noon, talagang ang dami na ng mga councilors at mga vice mayors sa opisina, sa lounge ng vice governor's office, dun sa bleacher ng Sangguniang Palalawigan. Kasi after ng regular session, ay committee hearing naman. So yung mga Sangguniang Bayan at Panglungsod, kailangan ma-ratify o maaprubahan ng Sangguniang Palalawigan yung kanilang mga ipinasang ordinansa o kaya mga resolusyon. Kaya kailangan umapir sila doon at personal na idepensa nila o kaya sagutin kung ano yung tanong ng mga miyembro ng committee. Gusto kong ibahagi sa inyo ito. Ayan, na-miss natin bigla si former congressman, former mayor ng Lingayen, and retired PNP officer, Cavalier Leopoldo Batawil. Siya ay tumanggap ng kanyang pangatlo. Hindi lang isa, hindi lang pangalawa, pangatlo and final PMA Lifetime Achievement Award. Bahasahin ko lang tong article na to. A defining highlight of the Golden Jubilee celebration of the PMA Magilas Class of 1976, Cavalier Leopoldo N. Batawil formally receives his third and final PMA Cavalier recognition, the prestigious Lifetime Achievement Award from the Awards and Decorations Committee of the PMA Alumni Association during the PMA Alumni Homecoming. Ginanap yun noong February 21. Kasabay niya ay ang kanyang mga mista na si Cavalier Ferdinand Toto Goles, also named Lifetime Achievement Awardees ay sina Cavalier Jose Lapos ng Class 1965 and Cavalier Danilo Abinohan ng Class 1974. Tinanggap nila yon nung February 21. Sa ating kaibigan na si Cavalier, retired PNP officer, former congressman ng 2nd District ng Pangasinan and former mayor ng Lingayen, Lifetime Achievement Award, nirecognize yung 57 years of faithful, loyal, and dedicated service across military, police, legislative, executive, and civic leadership. Ayan, ang ating kababayan mula sa bayan ng Lingayen, retired police officer at former public servant, naging city director ng Cotabato City, naging provincial director ng Negros Occidental at ng Pangasinan, assistant district director ng Quezon City Police District, district director ng Northern Police District, regional director ng Police Regional Office 1, National Capital Region Police Office at director for Integrated Police Operations Northern Luzon. Pero syempre hindi makakalimutan, siya lang po yung police officer na 3 beses ba or more, na naging spokesperson ng PNP. Ayan, congratulations kay Cavalier Leopoldo Batawil na base dito sa picture, hindi na talaga niya kinukulayan niyang kanyang buhok, silver na ang kanyang buhok. Ayan, magandang umaga sa ating kaibigan, former mayor, former congressman Leopoldo Batawil. Sabi ni Sir Dino Vesperas, hindi lang kahapon, hindi lang sa sinihan ang blockbuster na pila, kundi sa mga gasoline stations kahapon. Kayon kaya, kumusta? Kumusta kaya ngayon? May pila pa rin kaya? When no awanan. Pero may susunod pa dyan na pagtaas ng presyo. Dahil sabi nga ng DOE, ang i-implement ay staggered. Hindi siya one time, big time, kundi unti-unting malaki
Ganun eh. Unti-unting malaki ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Nakakatawa pa tayo, nakakangiti, pero ang deep inside, umaaray po tayo dyan sa taas presyo na yan. Kanya naman, yung iba, kanina, inumpisan ko na. Dati naman nilalakad ko mula sa bahay hanggang dito sa Bedbox Hotel. Lapit lang naman. Pero inumpisan ko kanina, lakad ulit. Ano lang yon? Inurasan ko, wala pang 10 minutes. Diretso lakad kasi wala ka namang, hindi naman walang traffic, wala ka namang makakasalubong. So, malinis ang sidewalk. Silipin lang po natin ang 100 Islands Festival kung ano yung naka-schedule ngayon. Ngayon ay March 10 ay merong Zumba. Simple lang yung ngayon. Zumba. Grand Fiesta Zumba mamayang alas 5 ng hapon. Tapos bukas ng gabi. Rabiiti, Manalon, ken Mangalap. At sa March 13, inaantabayanan nito, ito, taon-taon meron yata to, Acrobat Show and then SMB Street Party. At muli, congratulations sa nanalong Miss 100 Islands North Central Luzon. Ipinagmamalaki ng bayan ng Binmalay, si MHI 2026. De La Cruz. De La Cruz ba yung pangalan niya? Sabi niya, from town to North Central Luzon. Dahil pangalawang pageant pa lang niya yon. Una ay yung nanalo siya na Miss Binmalay. Tapos sumunod, North Central Luzon sa pamamagitan ng Miss 100 Islands Beauty Pageant. Kuya Benji Tan, good morning, good morning, good morning. Ganun din kay Mamel at saka kay Khalil. Kay Mama Ta and Tropa, magandang umaga po sa inyo. At kay DC Vian, good morning. Kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubang. At syempre si Kaaron Grace Matro and Nanay Dading. Mga suki nating mga vendors, mga security guards, mga tricycle drivers, magandang umaga po sa inyong lahat. Antabayanan mga kaibigan, ang susunod na programa, ang Orly in the Morning. Makakasama niyo po si Kaaron Orly Navarro. Samantala tayo naman po ay balik bukas alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa Todo Balita at Komentaryo. Sa ngalan ng aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical si Kaaron Randy Castelo. Ako po ang inyong nakasama, Liway Manantan Iparagire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.